Filipinos headed to their hometowns are starting to arrive at bus terminals for the Holy Week break. For the latest in Cubao, we have mobile journalist Francis Rivera. Francis, what's the update? Morning, Angela and Diego. Dito tayo ngayon sa isang bus company dito sa Cubao at ngayon nga dagsa na raw ang mga pasahero umuuwi sa kanilang mga probinsya at nakitaan nga nila nito ng pagtaas o yung pagdagsa nila simula pa raw nung Sabado ng umaga, no? At kung makikita niyo nga rito sa aking likuran halos ito yung waiting area nila at kukunti na lamang itong mga naghihintay kasi yung iba sumakay na doon sa bus, no, na ito papuntang Olongapo. Ayan, kasi yung mga biyahe dito papuntang norte gaya ng ngalan ng San Fernando, Olongapo, Lingayen at Baguio. Dito particularly sa kinakatayuan nating bus company ay nag-i-implement sila ng suspension ng free departure privilege kung saan pinapatay muna nila yung makina, no, ng kanilang mga bus, no, bago umalis. So binubuksan lamang nila ito yung makina at yung aircon ng 5 minutes before departure. So kung ano yung nakatakdang oras ng pag-alis nila 10:30, bubuksan pa lamang nila ito 10:25. So para nga reserve at makapagtipid doon nga sa pagkonsumo ng diesel at hindi lang yan dito nangyayari sa terminal, no, ayon sa pamunuan ng bus terminal na ito, maging sa mga bus stop o the mga bus stop implemented din ito, no, kagaya din doon 15 minutes 5 minutes before departure, doon parang bubuksan ng aircon. Kaya yung mga kapatid nating pasahero o mananakay ay dito muna sila pinag-i-stay sa waiting area, no. Tambay mood muna sila dito. Pero ang kagandahan naman kasi rito, presko, dahil may malaki naman silang ceiling fan at open din naman yung space. So talagang comfortable naman din ang upo nila at yung pag-i-stay nila habang iniintay ang kanilang mga biyahe. Diego, Angela? Francis, sa pag-iikot mo dyan sa loob ng terminal, kamusta naman ang mga presyo ng mga trip tickets, no? Kasi dapat regulated yan, but may nagtaas man ng kahit konti? Actually, dito sa kinakatayuan nating bus station, ayon dun sa nakausap nating bus terminal master, talagang hindi sila magtataas ng presyo unless sabihin yan ng government na maaari silang magtaas. Pero as of the moment, hindi raw sila makapagtaas ng presyo. Kaya maging sila talagang umaaray na rin kasi masakit daw talaga sa bulsa, mabigat yung presyo ng diesel. Lalo na ngayon, lalo na bukas, na tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya maging sila talagang masakit at talagang kamot ulo na nga lang daw sila, pero wala silang magawa kundi magserbisyo pa rin doon sa mga mananakay nila, para sa ating mga mananakay nila, no, na ayaw din naman nila masira yung quality ng service nila. So talagang kahit masakit, no, kahit hindi sila makapagbigay kahit yun yung sabi nga, no, kahit piso man lang or kahit 20 pesos, hindi nila maibigay o hindi nila madagdagan yung pamasahe. So as is pa rin sila doon sa pamasahe, no, yung rate o yung presyo ng mga pamasahe nila dito. Francis, medyo sabi ng ibang bus companies, baka magbawas daw sila ng trips dahil sa taas ng presyo daw ng petrolyo, ng gasolina, no? May balita ka na ba kung yung where you are, at least yung bus company na yan, magbabawas ng trip? Although hindi pa naman peak today, pero makikita mo from now kung yung mga schedules ay kumukonti. Yan din yung nilinaw natin dito sa bus terminal master or yung pamunuan nitong bus company na ito, kung magkakaroon ba sila ng cut trips. Ayon sa kanila, hindi raw sila magka-cut ng trip at magiging tuloy-tuloy daw yung serbisyo nila para sa kanilang mga mananakay. Dahil una, prioridad din talaga nila yung kapakanan ng mga siniserbisyuhan nilang mga pasahero, ano. Kaya kahit nga mabigat, talagang magtutuloy-tuloy daw yung serbisyo nila at sabi ko nga, kung meron bang fully book ba, fully book na ba, or meron bang kanseladong trip, no, na mangyayari. Sabi nga nila wala pa raw at yung mga bus naman dito napapansin natin, kapag umalis yung isa after 5 minutes, dumarating naman din yung isang bus na biyahe papuntang north, no. So talagang tuloy-tuloy yung pagdating ng mga bus dito at yun nga kinalaro nila na hindi sila magka-cut ng trip or magbabawas sa mga biyahe nila. Okay, Diego, Angela?
Kung ikukumpara yung bilang ng mga pasahero dyan from last year to today, ano ba, mas konti ba ngayon yung mga pasahero kumpara nung nakaraang taon? Base yan doon sa kanilang mga online ticket sales. Yes, Angela, so sa ngayon daw wala pa sila nakikitang difference na merong pagbaba ng numero o bilang ng mga pasahero, no? Kasi ang hinihintay nilang peak ay yung sa Wednesday. Sa Wednesday pa raw kasi ang inaasahan nilang Hmm. peak ng mga pasahero talagang uuwi sa kanilang probinsya kasi sabi nga nila may pasok pa hanggang Wednesday. So talagang pagdating ng Wednesday doon nila makikita kung talagang aangat. Pero so far steady pa naman daw yung numero ng mga pasahero na umalis, no, lalo na nung weekend. So talagang nakikitaan nila na steady pa rin. So hindi pa rin nila nakikita ng difference pero yun nga inaasahan nila na mas marami ang mas marami ang babiyahe ngayong season na ito dahil una, no, nagtitipid yung mga kapatid natin. So yung iba na pipiliin na lang mag-commute kaysa gumamit ng sarili nilang sasakyan. So talagang pupunta sila sa mga bus terminal. So yun yung inoobserbahan at yun yung tinitignan nila sa ngayon. Yeah, Francis, aware ba yung mga bus company dyan or yung mga na magtataas ulit ang diesel tomorrow by at least 11 pesos? Won't that affect yung possible? Baka mag-iba isip nila na magbawas ng number of buses na babiyahe. Yes, Diego, under observation daw eh. Yun yung sinasabi na sa atin ng company nung pamunuan dito, no, na kung magtataas man kung magkano man ang itataas talagang under observation. Pero so far talagang ginigit nila na hindi sila magka-cancel trip or magka-cut ng trip at magiging tuloy-tuloy yung serbisyo nila para dun sa mga mananakay nila. Pero yun nga, continue pa rin yung pagtitipid nila ng diesel, no, yung pagkonsumo ng diesel sa pamamagitan nga ano, nung pagpapatay nila ng makina at bus. So talagang every minute or every before ng biyahe nila may naririnig tayong announcement na parang pagpapaunawa sa mga pasahero na hindi mo nabubuksan yung makina or yung aircon ng mga bus. So talagang naririnig din naman natin sila nag-a-announce. So ibang mga pasahero naiintindihan naman daw, ano, karamihan sa mga pasahero naiintindihan naman daw yung sitwasyon ng mga bus company nito lalo na ngayon gets din naman nila na talagang mabigat Yeah. sa bulsa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Okay, Francis, so linawin natin, no? Para sa benefit ng viewers natin, so as of today, pwede pa rin bumili ng ticket online at pwede pa rin mag-walk-in. Yes, Diego, dito sa kinakatuyuan natin kasi ikot nga lahat. Ito. Ayan, so ito sa ngayon medyo kakaunti pa lamang yung pila pero kaninang umaga kasi nakita natin halos talagang mahaba yung pila at maaari pa kayong pumunta rito para online reservation, no? At dito naman may online booking redemption naman eh. So maaari niyo na makuha agad yung online reservation ticket ninyo at maaari pa kayong mag-walk-in at doon naman sa mga chance passenger na hindi nakapag online reservation or gusto na ring umalis agad, no, at iniintay na lang yung kanilang biyahe. Meron din naman silang mga chance passenger side dito, no, kasama yung mga ibang pasahero dun sa may kabilang banda. Kaya maluwag pa naman daw as of the moment, no, na yung mga biyahe nila at hindi pa rin naman sila nagkakaubusan ng ticket. All right, thank you for that, mobile journalist Francis Rivera reporting live.